Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman maki-update tayo sa katatapos lang na quarterfinal match na ito between Hikaru Nakamura and Fabiano Caruana dito sa ongoing Speed Chess online tournament na ginagawa sa chess.com. Sa end part ng video, malalaman natin ang total scores ng kanilang naging match. Sino ba dito ang susulong na sa semifinals at a-update tayo sa kanilang semifinals bracket matches kung sino-sino ba ang mga maghaharap na doon. Okay, pumili po ako ng best game nila sa longer time control, 5 minutes plus 1 second increment. Nag-E4 si Caruana, nag-A6 si Nakamura. Ayan ka na naman, Naka. D4, proper, well-principled lang, nag-E6. Kung tawagin ito ay French defense, George yung A6, so George variation. Knight C3, B5. Yan pala si George. Kasi D5 ang normal na pattern ng French tapos susundan ng C7 to C5. Yan ang French defense eh. Pero nag-B5. May pangkulit kagad na paparating. Pinigilan ni Fabi. At nag-Bishop B7, Knight F3, develop, C5. Kahawig ng Sicilia na. Pero may chance ang white to play D5. Yan, para buuhin ang sentro, maipit ang bishop, mapigilan ang development ng knight, at kinapture yan naman ang bago sa talaan ng aklat ng chess.com. Dahil sa mga nagdaang laban, knight F6 na ang ginawa dito. Develop lang. O, balik tayo sa e takes D5, knight takes D5, nairita kagad si Naka, kinapture niya kagad ang malakas na knight na yan, pero markadong bad move sa strong computer engine Stockfish. Dapat daw ang tira ay knight F6 pa rin, develop, pang neutralize sa knight. Okay, balikan natin itong bishop takes knight, e takes D5, D6, C4, capture, capture, knight F6, castle, bishop E7, magka-castle na rin, knight H4, naispatan kagad ni Fabi na pwedeng ilagay ang knight sa F5 para makapagbigay kagad ng pressure. Kinaslingan lang, knight F5, knight E8 para may chance na ang bishop mailagay sa F6, makawala sa papuntang capture na yan, ano? Pero nag-rook E1 lang, hindi naman kinapture yung bishop eh. Bishop F6, bishop F4, sacrifice pawn sa B2. May atake ba doon? Depensado naman ah. Knight BD7, hindi pinansin ni Naka. Sorry, Knight D7. Knight D7, hindi lang pinansin ni Naka. Ngayon, teka muna mga kamatyas. Ano ang mayroon kung capturein ang pawn sa B2? Magro-rook B1. Grabe, ang lalim pala nito. Paano kung capturein ulit ang pawn sa A3? Magku-queen G4, yun lang. Malalim ang laman mga kamatyas. Itong queen G4, threatening rook takes knight sacrifice at mawawala ng depensa ang G7, mamamatyas ang black. Sangay-sangay na yan, ano? Marami ng komplikasyong paparating yan. Garantisado, kitang-kita sa evaluation bar. Balik tayo. Kaya pala nag-knight D7 lang si Naka at tinagpas na ni Fabi yung pawn sa D6. Knight B6, pangalawang bad move ni Naka. Dapat daw ang tira, bishop takes B2, rook B1, and queen F6. Depensahan muna ang bishop, may threat sa bishop, may pressure sa knight. Yan ang perfect. Pero, balik tayo ang ginawa. Nag-knight B6, capture, takes, at nag-bishop E2. Ililipat naman ni Fabi sa F3 para mas tumatag, maging malakas ang pawn sa D5. Kinuha na ni Naka ang pawn sa B2, rook B1, knight A4. Dinipensahan muna ang bishop. Hindi kasi pwedeng capturein ang pawn ha, nakahang ang knight sa B6. Kaya, knight A4 muna, queen C2 para kakapturein na ang bishop. Ang problema, bad move pa rin. Dapat daw ang tira ay queen D2. Okay, queen D2. Diyan pupunta. At ano naman, halimbawa kung itakbo, iiwas, magbi-bishop F1. Malalim. Malalim. Pero ang nakikita ko ditong deadly talaga, yung bishop pair at yung pass pawn. Pag nakatulak yan ng paunti-unti, nako, delikado ang black. Balik tayo.
Queen C2, Bishop D4, Bishop F3, Knight C3, Rook C1, Rook D8. Tineret ang pawn sa D5. Kakapturin na pero minarkahan na naman ng bad move. Dapat daw ang tira ay simpleng pasingaw lang. Ayan, para may uuwian ng bishop or kaya aangatan ng king, wala ng back rank weakness. Ayan po, no? Pero balik tayo sa Rook D8. D6, Brand X naman ang pinili ni Pabi. Nagmadali. Dapat daw ang tira, Bishop C7. Oo nga, no? I-threat ang tore. Pag nag-Rook C8, saka ihatid ang pawn sa D6. Matibay na yan. May Bishop B7 pang paparating, makukuha yung pawn sa A6. Actually, pag Bishop B7, kulong pala tore. Tore, makukuha. Grabe, sayang yun ah. Pero nag-D6 eh. Natirahan ngayon ng genius move ni Naka. Eto na. Knight B5 para kukuhanin ang pawn sa D6. May threat sa pawn A3. Mahilig si Naka sa ganyan eh. Yung nagpapa-awkward disadvantage position tapos later on, unti-unting bubuhayin. Mahilig bumuhay ng bangkay na position itong si Naka eh. Queen A4, kinapture na, Queen takes A6, Knight E4, threatening yung pawn sa F2. Nag-Bishop G3, dinipensahan, bad move. Dapat daw ang tira, King F1. Naku po, ang hirap makita niyan. Unang-una, ang iisipin ng white dito, paano kung mag-Knight takes F2? Pero may Rook E1. O malalim po na approach ito ha. Queen D7, then hamon, Queen to Queen. Ayan, Bishop pair, tapos ito naman ang gagawing pambato dyan, yung pass A pawn na yan. Okay, balik tayo. Bishop G3, Knight takes G3, good move. H takes G3 at nag-Queen E5, threatening Queen takes pawn. Hindi pwedeng capture, nakapin. Nag-Rook D1, ayan. Kumarga ng trap dito si Caruana at nag-Rook B8. Bad move na naman si Naka. Pero dito mga kamatyas, baka mapatanong kayo, Coach, bakit hindi itinuloy ang Queen takes G3? Hindi naman makakapture yan. O di ka-capturein ang nagbibigay ng pin, lipad ang Queen sa G3. Okay? May trap na ganyan eh. Nag-Rook B8 nga lang. Kung accuracy ang pag-uusapan, G6 lang ang tira. Kahapon pa yan G6 na pinapatira talaga ni Stockfish, ano? Pero ayaw ni Naka. Nag-Rook B8, A4, G6. Naku, nakita rin sa wakas. Queen D3. Naku, eto na, nagkasunod-sunod na rin si Pabi. Dapat daw ang tira, Queen E2. Habulin ng Queen to Queen. Kasi pag nawala ang Queen, medyo madali na kasi opposite colored Bishop. Same number of pawns. Pero ang ginawa, nag-Queen D3, Rook B2, threat sa pawn, nag-Rook F1, at dito po mga kamatyas, pakiguess nyo ang pampabuhay ng posisyon. Brilliant move na ginawa ni Nakamura. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po and congrats sa mga nakakita ng Rook takes F2. Sacrifice. Sacrifice the Rook! Sabi nga ni Gatom Chess. Kinapture may Queen E1 check kasi at nag-King H2. Kasi hindi na po pwedeng ipambara ang Queen, lalong mapapasama. Kakapturein ng Torre, di naman makapture. Iiwas lang yan, then lalong mas malaki ang ilalamang ng black. Kaya umiwas na lang. Bishop takes. Yan, may mga threatening, mga check-check. Nag-Queen D1, pamigil sa paparating na check. At nag-Bishop takes pawn. Ayun, kita nyo evaluation bar? Dapat daw ang tira, Queen E3. Oo nga, no? May susundot na Queen H6. Mamamatchas ang king. Persado Queen D7 para may pangharang. Tapos magku-Queen H6 check. Queen H3 and final move, Queen C1. Yan ang malakas. Kumbaga, nalansi lang yung Queen. From Queen D1, napunta sa H3 na wala ng pangbara. Kumbaga sa basketball, nagkulang ng isang hakbang. Alam nyo sa basketball, di ba? Isang hakbang lang ang kulangin. Hindi mo na mahahabol ang kalaban. Layup na yon. Kaya kailangan sa basketball para pigilan mo. Dapat pantay ang hakbang eh. Habol na habol mo talaga eh para abutan mo eh.
Dito sumaliwa yung paa ng queen, no? Kaya hindi na mahabol pa na yan ang magandang dapat ginawa ng black. Pero balik tayo, nag-bishop takes g3 eh. King h3, queen e5, queen d5. Kaya on time, nakakahabol ngayon yung paa ng queen. Queen c7, a5. Ayan na. Ang idea dito ni Fabi, maipush ng maipush yan. Siyempre, di pwedeng capturein, di ba? Bitin yung bishop sa g3. Bishop e1, yun ang masaklap. Yun ang masaklap kasi nakatutok yung bishop at ang queen, higit sa lahat, nakatutok ang papuntang matchas. Ano pipiliin mo? Matchas o isave yung pawn? Siyempre, yung matchas. O di bumagsak yung pawn. Sayang. Bishop d5. Naku po, nangitim ang board. Queen d7 check. g4. Bishop c7. Bishop c4 at huling bitaw, queen d6. Una ulo, may buntot papunta sa mga threatening matchas squares. Wala na ito. Kaya dito po ay nag-resign na si Fabi. O teka muna, ibaba ko lang ha. Tuloy lang natin. Ano meron pag binaba? Hindi pa naman totally matchas. Check dito. Magki-king f1. Queen f3 check. Pupunta yan dito. Magbi-bishop a5. Ayun. Obligado ipangharang ito. Sabay capture, kuha queen. Ngayon, kung dito naman pupunta, magku-queen d1 check. At halimbawa, kung mag-bishop f1 harang, magku-queen d4 check. Marami pa rin palang proseso ah. King g2, then c4. O may proseso pa. Pero talo na rin talaga. Magsi c3. Wala na ring time si Fabi. Ubus na oras. Hindi ko alam kung na-flag down ito or nag-resign. Ano? Pero pagka ganyan kasing time 0.007, ano yan eh. Pagka ganyang itsura, na-flag down yan eh. O, pero ganun pa man, panalo si Naka. Ito po, update tayo ngayon sa kanilang standing bracket. Ito na. Ayan. Si Nakamura, ang score 18.5 siya nanalo kontra kay Caruana 8.5 lang. Tambak kay Wesley So. At sa kalaro niya na, sino ba nakalaro niya? Si Ferrucia, no? Git-gitan eh. 1 point nga lang difference eh. Tambak talaga kay Naka. Halos no match eh, no? Ayan. At si Nepo naman, tinalo ng git-gitan si Erigaisi. Ayan, no? Pero ang remaining quarterfinal matches ni Halsarin and MVL, wala pang results. At world number 1, Nepo. Naku. Parang ano ito ah. World Championship din ah. Inayawan ni world number 1 si Nepo sa World Championship pero hindi rin siya makakawala. Napakaraming games nito. Parang World Championship din ito. Maganda mga kamatsas. O ayan ha. Panoorin natin ito. Maganda to. Magnus and Nepo. Kaabang-abang ito, no? Tingnan ko lang ang schedule nito at lalapatan natin ng magandang live streaming mga kamatsas, ha? Maraming salamat po sa inyong matyagang panonood. Sana natuto kayo at na-update. At ipakita ko rin, ito po ha, ang semifinal bracket. Oh. Nag-iintay si Nakamura sa mananalo kay Nihal at MVL. At nag-iintay si Wesley sa mananalo naman kina world number 1 Magnus and Nepomniachtchi ng Russia. Okay, wait po tayo mga kamatsas ha. Maraming salamat po sa mga gustong mag-avail ng ating Kamatsas merchandise. Ang link ay laging ready sa comment section down below. Click nyo lang para makapamili na po kayo ng ating mga VIP chess sets. Napakaganda, napakaraming testimonials na po ng VIP chess sets natin. Pag nabili nyo, napaka-elegante. Ang sarap hawakan ng pyesa, napakabigat. Ang ganda pa ng chess mat. Okay, available din ang chess clock natin at iba't ibang klaseng t-shirt designs. At shout out sa mga taga Digo City Chess Club, ayan, sa Davao. Ito po yung kanilang damit na ibinigay sa akin. Fit na fit sa akin, kaya paborito ko itong isuot. Talagang parang sinukat, para kung pinagtahi talaga ng sukat na sukat. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.